Magandang gabi po sa inyo, mga kababayan. We have a cabinet meeting here. Cluster ito. Ibig sabihin, hindi lahat. Yung may kaalaman lang dito sa COVID-19. We have to discuss this topic because it is not only the hottest news around town. Ang importante kasi dito, malaman ng tao, the right of the people to know and to know correctly. Yan ang gusto kong malaman ng tao na hindi dapat paglaruan itong batas. Kasi kung maglaro ka dito, malilito ang tao at yan ang aming iniiwasan. So, we'll begin with the topic, masagot ko, para yung nagdadalawang isip dahil sa bakuna, malinawagan ninyo. I'd like to request the Secretary, si Rocky, to read the pertinent laws, yung batas that controls the process of a vaccine before it's used to the public. Secretary Rocky, kindly enlighten us of the law. I think you are the author. Pakisabi na lang sa publiko. Mr. President, okay, I am reading Section 34 po of the Universal Healthcare Law. The health technology assessment process shall be institutionalized as a fair and transparent priority-setting mechanism that shall be recommendatory to the DOH and PhilHealth for the development of policies and programs, regulations, and determination of a range of entitlements such as drugs, medicines, pharmaceutical products, and other devices, procedure, and services as provided for under this Act, provided that investments on any health technology or development of any benefit package by the DOH and PhilHealth shall be based upon positive recommendations of the HTA, provided further that despite having undergone the HTA process, all health technology intervention or benefits package shall be subjected to periodic review, provided furthermore that the health technology assessment may have substantial impact on the initial coverage decision by the DOH or PhilHealth, and provided finally that the HTA process shall adhere to the principle of ethical soundness, inclusiveness, and preferential regard for the underserved, evidence-based, and scientific defensibility, transparency, accountability, efficiency, enforceability, and availability of remedies and due process. I know that you're reading the correct law. Pwede mong, kagaya ko, yung Tagalog na dahan-dahan lang, doon sa bago final phase ng bakuna. Opo. Yung recommendatory power nila. Magkakaroon daw po tayo ng health technology assessment na magiging patas at transparent na mekanismo na magiging recommendatory po sa DOH. At ito po ay yung para sa mga pulisiya at mga programa, mga regulasyon, at saka yung mga ibibigay na mga gamot, medisina, pharmaceutical product, at iba pang mga devices, procedure at serbisyo sa ating mga kababayan. Okay, now, I'd like to address myself to Secretary Duque. Sir, are you aware of this law? Yes, sir. Yung pong legal ng DOH has emphasized the provision after what was read na recommendatory po sa DOH and PhilHealth. Nakalagay po kasi rito, provided that investments. So kung gagastos po ang gobyerno on any health technology or development of any benefit package by the DOH and PhilHealth shall be based on the positive recommendations of the HTA.
recommendatory power. Recommendatory na kailangan daw ho, may positive recommendation before any investments on any health technology, which means including drugs, medicines, vaccines, or development of any benefit package by the DOH and PhilHealth shall be based on the positive recommendations of the HTA. Ang sabi po ng legal namin, absent this positive recommendation, the government cannot spend money on this technology or development of any benefit package by the DOH and PhilHealth. Yung pong investment on any health technology, it has a technical definition to include mga pharmaceutical products, mga devices, including vaccines, drugs, and medicines. Ito po yung kanila pong interpretation na sabi nila sa akin, hindi pwedeng gumastos ng gobyerno hanggat walang positive recommendation ang HTAC. Yun po yung sinasabi nila sa akin bilang mga abogado ng departamento, Mr. President. Yes, because I have here the copy also. At best, you may or you may not seek, get the recommendation. Is that within your discretion? It's a bit difficult, Mr. President, kasi investments on any health technology, development of any package by DOH and PhilHealth shall be based on the positive recommendation of the HTA, based on the positive recommendation of the HTA. So, madaling sabi, recommendatory lang. Yes, sir. It is not binding on you per se. Tama? Yung ho kasing pagkasabi sa akin, sir, kaya nga yung pong sa pagbili po natin ng Sinovac, they needed to give their positive recommendation, which they did. And that's why we paid for it. We will be paying for it based on the supply agreement with Sinovac, Mr. Ang President. HTAC, nagbigay ng recommendation? Yes, sir. So, madaling sabi, Okay. the statement of the Vice President was baseless. For there was indeed a recommendation. Yes, sir. It was recommended, sir. Yan ho ang sinabi ko. Kasi ang unang lumabas na statement was just a simple na sana sinunod yung proseso. Yun ang statement ni Robredo. Na alam ko na kayo mismo sa task force, sinabi ko, cut the red tape. Yes, sir. And come up with something that is good and do it fast. Yes, sir. Ang statement niya, sana nasunod ang proseso. Alam mo, abogado man kaming dalawa, a misplaced comma could change the meaning of everything. Ganon yan. So yung sinabi niya na hindi, sana sinunod yung proseso, magbibigay siya ng bakukang sa ulo ng tao na sinabi ni Vice Presidente. Vice Presidente siya eh. Sana papabakuna ako, kaya lang may sinabi na hindi nasunod yung proseso. Turns out that at best, nakuha nila yung recommendation. There was a recommendation. Yes, sir. So, hindi totoo yun, wala. Hindi ho kailangan ng recommendation, sir, for the donation. Kasi nakalagay ito, investment, wala naman tayo in-invest. Donated yun eh. Okay. So, EUA lang po, yung Emergency Use Authorization lang po, ang kinailangan. Which binigay naman po ng FDA.
based on your EO 121. Yes. Kaya nga, sinasabi ko, yung statement na yun, ang dating sa mga tao, medyo Vice President siya eh. Sumusunod na, wala palang proseso to. So, ang magbigay ng ano yan sa isip ng tao. Now, yung statement niya na hindi niya dinagdagan, basta ang una niyang statement, sana sinod yung proseso. Ang pangawalang, ang batas nagsabi na mag-recommendatory gesture lang sila. Hindi talaga kailangan kasi kung wala namang recommendation, hindi mo naman hiningin, hindi wala. But it turned out now that there was really a recommendation. Now, ang sabi ko na ang ginawa niyang disservice to the people is, nung sinabi niya, hindi niya sinabi na recommendatory. Kaya pagkaakala niya lahat ng proseso recommendatory, lahat na lang ng gawin natin dito, maghanap siya ng, hindi niya binasa ang batas na recommendatory lang ang HTAC. If the opinion is sought by the Secretary of Justice and by other in the medical profession, in government. Ngayon, we were fighting because time was of the essence. We were fighting against the tide of non-believers na huwag kayong matakot, ganito. Now, here comes the statement na hindi niya binasa ang kompleto ang batas with just a simple statement. Magkikreate ka ng doubt. And we were doing everything, convincing, spending most of our time convincing the people that it is safe, ang bakuna is safe. Now, if you create that uncertainty in the minds of the people, mas maraming ayaw. So, ito yung HT process shall be institutionalized as far as transparent priority setting mechanism, that it shall be recommendatory to the DOH and PhilHealth. Wala namang humingi ng if there is no issue about kasi nga donated yun, nakabalot na. And ganito, binigyan na ang bakuna ng EUA, Use of Emergency Authority. Imbis na magtulong tuloy to convince the people, here she comes and making it appear that government has failed in its mandate of securing. Kaya nga, doon ako, hindi ako napikon. Hindi ako mapikon kaya hindi ko sarili ito. Ang akin, medyo galit ako for coming with a half-truth. Nakbasahin mo kalahati lang, yung recommendatory power lang, na hindi na kinuha. Dahil hindi na kailangan, kasi donated yun eh. At saka binigyan ng authority ng FDA. Alam mo mga kababayan, isa sa importante talaga is maniwala kayo sa gobyerno. At huwag lang basta-basta, sinabi ko nga sa inyo noon dito kayo makinig sa gobyerno kasi yun ang trabaho namin. Pinapag-aralan muna at bago gagamitin. So yung imbis makatulong si Vice President, she muddled up everything. Thereby, I said, creating an uncertainty and doubt in the minds of the people. So, yun ang nagalitan ko because we were running against time. Kailangan mabakuna na agad. Alam mo, kung binigay ito ni
Secretary Duque, another proseso na, ay ilang buwan na naman yan, at kaharap ko yung gabi na yon ang bakuna na binababa sa eroplano ng military plane ng China. So ano gawain ko? Hindi ko na, kaya kinabukasan, turok na kaagad. Sa awa ng Diyos, wala namang namatay. At karamihan, okay na. May headache, slight fever. Yun lang naman, pero that's part of the territory of the effects of the bakuna. Nandyan talaga yan. Kasi it's a foreign matter. Pagka foreign matter, ipasok mo sa katawan ng tao, magkaroon talaga ng reaksyon. So, I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, she just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna, o hindi magbasa siya mismo. Ikaw, ma'am, ang magbasa and take notes of the important or salient points of the law. Otherwise, I said, a misplaced comma could change the meaning of everything. Yan ho, hindi ako napikon. Nagalit ako sa iyo. Kasi sabi ko, ano maklase ito? Uubos na natin yung panahon na to convince ang tao until naman hindi na kumpleto yung proseso. So yung tao gumaganon. Yun ang iniiwasan natin. Kaya nga pagdating diretso na kaagad, the day, on the eve, kinabukasan, turok na turok. And it has helped our country. Now, there is a rise of COVID cases. Ito ngayon, wala ka na kasali, ma'am. I hope that you'd understand what I'm talking about. Dito tayo sa pagtaas ng COVID in the Metro Manila area, especially Manila. And what advice can we give to the people so that they will be at least put on notice? Alam mo, maraming namatay. Marami rin ang may sakit. Ang pinakamataas ngayon, Metro Manila mismo. Ngayon, anong dahilan nito? Well, yung hindi maniwala sa social distancing, hindi naman naniwala sa personal hygiene. Ang hinihingi lang naman ng mga doktor, o ang sinasabi ng doktor para sa iyo, kapakanan mo, is maghugas ka ng kamay, cover yourself with a mask. Clean your hands, and kung wala kang face mask, magalaw-galaw ka, huwag mong paabutin yung kamay mo sa kung ano-anong bagay. Or if you have to hang on something, if you have to hold or touch something, even if it is inanimate, basta na yung walang buhay, kahoy, furniture, bantay kayo dyan. Kaya yung umupo dyan, sa restaurant, ang umupo dyan, may naiwan, and yung mag-ubos sa publiko. Bantay kayo dyan. That's why social distancing is because if you think the other guy on your right side is coughing heavily, might as well just go away, move yourself a little bit further. Parang ganun wala nang ibang solusyon. It's also the mask, the washing of the hands, at social distancing. Hindi naman kailangan na magpalayo ka kaagad. But if you think that somebody is coughing, even if it's just an ordinary cold, baski ordinary yung ubo, to be on the safe side, you go a little bit further. Social distancing means to say, umiwas ka. Then, mask, importante yan.
mas importante talaga. Mabilis makuha mo pag humihinga ka. And maghugas ka ng kamay. O kaya, mabili ka lang, maraming alcohol. Hindi naman, isang, dalawang drops lang, patay na ang germs niyan. It's not so expensive and it's not something which is consumable sa madaling panahon. Put your trust on the advice of government people, especially if coming from the Secretary of Health. At yung galing mga salita ni, ako pati si Secretary Roque, maghanap ako hinahanap ko ng isang dokumento na magsabi kayo mag-deny or magsinungaling. Wala sa trabaho namin. Hinahanap ko yung batas. There is nothing at all which says that we have to lie. Na hindi kami magsasabi ng totoo. Ngayon, si Secretary Roque, ano yung lumalabas sa bunganga niya? Binabayaran niyo yung sweldo niya. Pinag-aaralan niya yung trabaho niya. Kagaya ni Secretary Roque. Tapos hanapan mo lang ng mali kung anong mali. Na yung mali naman, hindi naman importante. Hindi ganun ka-importante at hinahabol natin yung isipan ng tao about the benefits of. Magsabi ka, hindi sinunod ang proseso. Sana sinunod ang proseso or something like that. Hindi sinunod. Ilagyan mo ng bakukang sa ulo, ayaw na pagbakuna. Then you put everything in shambles along your way with your statement. Remember that you are the Vice President. Now, is there any law or in your oath of office it says that you have to lie? You are dwelling on half-truths. Kalahati lang. Ang sentence, ganito yan, sabi mo, patayin. Period. Lagyan mong patayin ka. Patayin mo. O sampalin mo. O bugbugin mo. So, ilang bugbog. Yung iyo, gano'n eh. Huwag kang magkumuha ng medisina palabas niyan kung wala yung proseso. The proseso that you think, ano dito? Section 34. The investment on any health technology or development for any benefit package by the DOH and PhilHealth shall be based on the positive recommendation of the... Ito, nakabalot na. Nag-submit na ng sa FDA. Ang FDA lang, itong sinasabi mong proseso, kung mga bagong medisina, doon nila ipadaan. Pero ito, donated to. Madaling sabi, ginagamit na nila sa China. So, I hope we can understand each other. Yun ang mali mo. Hindi ako pikon. Galit ako. Galit ko, hindi naman galit na galit talagang gustong pumatay na to. Galit na more of an irritation. Nairita ako sa binibitawan mong salita. Hindi ako galit. Galit in the sense na yung parang nairita nga. Itong anak ng witeng naman eh. Bakit man niya masabihin kung ano, yun. That was the reaction. So, hindi ako, walang pikunan dito. At hindi ako mapikon. Hindi ko ito personal. Yung mga tao maniwala sa iyo ay ang magpabakuna, hindi, bahala sila. Hindi ako mapikon sa kanila. Naniwala kayo sa kanya, kay Vice President. That is your own lookout. You would like to
i-report if there is any. Updating lang. I-update lang kayo. Yes, sir. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo at aking mga kasama sa Interagency Task Force at sa Kabinete. Dalawa po ang bahagi ng aking pong ulat ngayon na gabi. Ang una po ang usual COVID-19 situationer at ang pangalawa po ay ang updates on biosurveillance. Can we have the first slide? Ito po yung mga pangunahin mensahe, Mr. President, para po sa ating mga kababayan. Unang-una, may patuloy na pagtaas po ng mga kaso sa mga regions 4A, Region 3, ang Central Visayas o Region 7, at ang lalong-lalo na po partikular ang NCR, na kung saan po nagpakita ng mataas na 2-week growth rate. Ang ibig po sabihin nito ay nagkaroon po ng mataas na bilang ng kaso ng COVID. Ngayon, kasalukuyan 2 linggo, kumpara po nung ikatlo hanggang ika-4 na linggong nakaraan. At sa NCR po ay ang critical risk, ang Pasay City at ang Malabon City. Samantalang sa high risk level po ang Navotas, Makati, and San Juan cities. May 6 na pong mga rehiyon na asa moderate risk classification. Ang pangalawa pong mensahe natin, yung pong habang tumataas ang mga kaso sa mga naturang mga lugar, ay sinisiguro naman po natin na sapat po ang kapasidad ng ating pong sistemang pangkalusugan at kung saan man may mga kakulangan ay handa naman po tayong palawig ng kanila pong kapasidad. Ang Region 7 and CAR ay sa kasalukuyan may pinakamataas na healthcare utilization rate at 48 and 47% respectively. Pero maigi lang, Mr. President, as a low-risk classification pa rin po ang dalawang regions na ito. Ang high-risk areas, other than the region, ang Makati City and Davao Occidental po ay high-risk ang kanyang healthcare utilization rate, samantalang moderate risk areas ang mga sumusunod: Lapu-Lapu City, Ormoc City, Nueva Vizcaya, Santiago City, Ifugao, Mandaue City, Mandaluyong City, and Cebu Province. At habang patuloy pong binubuksan natin ang malaking bahagi ng ekonomiya at pagtukoy po ng mga tinatawag natin mga variants of concern, ito po yung UK variant at saka po yung South African variant, ay pinulong po natin ang mga National Capital Region mayors noong Sabado ng gabi, at dito po pinaalalahanan po natin sila na paigtingin po ang kanilang pagsasakatuparan ng prevention, detection, aggressive isolation, and treatment response para po maputol ang kadena ng hawaan at madurog ang mga pagkumpul-kumpol ng mga kaso sa kanila pong mga komunidad. At ito pong mga estratehiyang ito ay atin na pong ginawa ito at napatunayan na epektibo sa lumipas na 12 buwan po na tinutugunan natin ang pandemic, COVID-19 pandemic response. Ngunit sa ngayon, dahil nagtataas na naman po, kailangan talaga mas mabilis, talaga mas enforced ang kanila pong pagsasakatuparan ng mga strategies na ito. Lalo na po yung sinabi niyo po, Mr. President, tama po kayo, kailangan talaga sumunod doon po sa ating pagsuot ng face shield, face mask, yung pong physical distancing, at saka yung regular na pag-sanitize or disinfect ng mga kamay at mga gamit na madalas pong hawakan. In fact, Mr. President,
and fellow cabinet members, kung susundin lang po natin ito, ang protection na binibigay po nito, Mr. President, is higher, almost the same or even higher than the vaccines. Kaya napakamahalaga po itong ating paalala sa kanila, Mr. President. So, ganun pa man, yun din na mga binanggit ko na mga variants of concern ay patuloy po na pinaiigting natin ang pagbabantay o pagmamatsyag, yung surveillance effort to monitor and detect ito pong mga areas of concern or variants of concern, Mr. President. So, Mr. President, ito lang po ang aking pong report at handa po akong sumagot sa mga katanungan. Salamat po, sir. Sir, have you identified the various variants that have emerged from this pandemic? Ilan, sir? If I understood you correctly, kung maraming tinatamaan, mas maraming kaso mutation na mangyayari. Tao por tao. Ayan ang mga kababayan ko, yan ang pinakadelikado. Pag tapok sa isa, lilipat naman sa isang katawan ng tao, maging sariling COVID-19 niya, plus yung nang mag-develop doon sa katawan ng tao. Well, we have issued the warning. It's very simple. Wash your hands, wear a mask, then social distancing. At yun, importante dyan is hugas na kamay, pati yung mask, especially sa public. Hindi po ako nakalimutan, sir. Yes, sir. With your permission, sir. Yung pong contact tracing, doon po sa mga komunidad na meron na po talagang napakataas ng bilang ng COVID cases, kailangan din po yung contact tracing ay paigtingin, palakasin po ito. Dahil napakamahalaga po ito bilang isa sa mga hakbang na makakahinto ng hawaan. We have to cut the chains of transmission and crush the clustering of cases. So yan pong contact tracing, ang DILG po ang nangunguna sa pagpapatupad po ng contact tracing ng mga local government units. At siguro mahalaga po na buhusan natin ng contact tracers dito po sa Pasay, Malabon, Navotas at Makati para po mas mabilis po nilang mahinto ang hawaan, ma-identify kaagad po yung mga exposed doon po sa mga COVID cases, and through the Oplan Kalinga, ma-isolate sila kaagad or ma-quarantine po sa lalong madaling panahon para hindi makapanghawa. So, yan po ang pakiusap din po natin sa mga ibang ahensya po ng pamahalaan, pagkaisahan po natin ito para ito po magkaroon po tayo ng trend reversal. Imbis na tumaas, at least mapababa po natin ito dahil nga takot din tayo, yung mutation potential increases when there is increased transmission. Salamat po. We have Charlie. Secretary Galvez. Mr. President, I will have a presentation to you on Okay. The update of the vaccination rollout. Okay. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po. Next slide, please. Next slide, please. Yung briefing po natin po ngayon ay bibigyan po natin ng konting pahapyaw po yung global update at saka yung update po ng ating vaccine rollout. And then also yung atong update natin sa negotiation at saka yung mga indicative deliveries po natin, Mr. President. Next slide, please. So kung makikita po natin ang ating global vaccination, meron na po tayong 300 million plus.
At ngayon po, Mr. President, ay tumaas po yung tinatawag nating daily rate natin na 7 million. And then, ang nakakatuwa po ay nakasama na po ang Pilipinas sa mga numero at meron na po tayong more or less 44,000 na doses na na-administered. At yung ating doses ay na-delivered na po sa mga vaccination site, mga 463,000 plus. I will give you also the details. So minsan yung mga tinatawag natin yung mga restrictions sa AstraZeneca, meron pong data sa UK na nagsasabi na yung AstraZeneca jabs prevent 80% of hospital admission among over 80 years old. So kaya po nung nagkaroon po tayo ng deliberation sa NITAG ay yung AstraZeneca po ay in-administer po natin sa mga senior healthcare workers po natin. So binigyan po natin sila ng priority. And then also France, Sweden, and Germany now allowing the use of AstraZeneca for over 65 years after initial restrictions. And then yung US din po nagkaroon na po ng pangatlong kanilang tinatawag na US-made na vaccine, yung J&J. Nagkaroon na po sila ng tinatawag na tatlong vaccine na available po sa kanya. And then yung India, parang nakita po natutuwa po kami kasi yung ating model na tripartite agreement with the private sector. Parang yung India at saka Indonesia rin po ay halos tumatapat po sa ginagawa po natin at nakita po natin talaga yung private sector ay maganda po ang kanyang magiging contribution in order to maximize and accelerate our vaccination program. And then yung recent hesitancy po ng ating mga kababayan sa Sinovac, noong nagkaroon po tayo ng vaccination ng ating mga director ng mga hospital, tumaas po ang level ng kanilang confidence. In fact, doon sa Northern Mindanao Medical Center, almost halos 100% yung nagpapabakuna na. And also yung last Saturday dito sa Tarosa, yung lahat po ng civilian doctors ng Qualimed nagpabakuna rin po ng Sinovac at saka ng AstraZeneca. Halos araw-araw marami po nagre-request ng mga vaccine. Ibig sabihin po, Mr. President, talagang tumaas na po yung tinatawag natin na uptake o yung tinatawag nating tumaas na po yung kagustuhan ng mga ating mga kababayan na magkaroon na po ng bakuna. Next slide please. Kung makikita din po natin na yung sa mga bakuna na ginagamit sa buong mundo, yung AstraZeneca at saka Sinovac na ginagamit po natin, ay top 5 po yan. Meaning gusto nating i-assure na yung ating mga kababayan na yung ginagamit nating bakuna ay ginagamit na rin po sa napakaraming countries. So sa AstraZeneca po, meron pong 67 na approval. Ibig sabihin, 67 na countries na nag-approve na pwede po siyang gamitin. At doon po sa Sinovac, meron pong 15 countries. Next slide please. At kung makita po natin kung ilang mga bakuna ang ginagamit sa buong mundo, meron na pong 120 countries na nagkaroon na po ng administration ng vaccine worldwide. At makikita natin nangunguna ang Pfizer with 84 million. And then AstraZeneca, yung ginagamit natin, 46.5 million. Yung Moderna, 46 million. Yung Sinopharm, sir, yung Chinese vaccine natin, 40 million. And then Sinovac, 36 million. And then Gamaleya, 11.37 million. So kung makikita niyo po, Mr. President, yung anim na nauna, ito po yung kasama sa mga portfolio po natin. Meaning yung pinili po natin ng mga bakuna ay ginagamit na po ng mga maraming mga countries dito po sa mga ibang mga bansa. And next. Tingnan po natin yung Sinovac. Yung Sinovac po, na-aproba na po ng 15 countries. 4 of which are not recommending for elderly population. So tayo po ang hindi na gumagamit sa elderly population, China, Thailand, and Chile. Kung makita natin po, yung Sinovac ay ginagamit po ng 15 countries at 6 po doon sa Sinovac ay 6 Southeast Asian countries po ang gumagamit. Kasama na po ang Thailand, kasama na po ang Malaysia, kasama na po ang Indonesia, at meron din pong in-import ang Singapore. Next slide please.
So sa ngayon po, dumating po kahapon, Mr. President, yung 38,400 doses. Ito po yung pangako sa atin ng COVAX na 525,600. Yung nauna po kasi natin natanggap yung 407,200,000. Meron pong hindi nakasama doon, parang butal po na 38,400. So yung binuo na po yan ay naging 525,600. Yung original po na tranche na binigay po sa atin. So nabuo na po yun. So tinanggap po namin kagabi po. Then ngayon, ang total na po ng ating doses na dumating po ngayon is from 600,000 na Sinovac at saka 525,600. So total na po, meron na po tayong 1,125,600 doses. At mamaya po, i-report ko po sa inyo sa ating mga kababayan, Mr. President, kung nasaan na po yung mga almost 1 million na doses po nito. Next. So nagkaroon po tayo ng rollout outside of Metro Manila. So nagsimula po tayo ng March 4 doon po sa Cagayan de Oro, sa Vicente Soto Memorial Hospital at saka po sa Southern Philippines Medical Center. Nag-ano rin po tayo sa BARM. Tuwan-tuwa po Mr. President ang BARM kasi nakatanggap din po sila at alam po natin ang Sinovac ay halal po yan. And then nag-ano rin po tayo, nag-roll out din po tayo sa mga different civilian hospital kasama po ang Makati Medical Center. Next. And then nagkaroon na rin po tayo ng rollout sa AstraZeneca at saka po ang Sinovac. So nung last March 6 kahit tsaka March 7 kahit na po weekend sumama po tayo mag-roll out. At ang ginawa po ni Secretary Duque po dito yung AstraZeneca considering bago po yan na vaccine natin. Kaya konti lang po muna ang ating pinatusukan para at least ang tawag po natin doon calibrated and measured para makita po natin yung adverse effect kasi may balita po na medyo mataas ang adverse effect po ng AstraZeneca. Can we ever convince them to get the vaccines for their own good? Yes, sir. I believe yung uptake, sir, natin from 37, tumaas na po, sir, ng more or less 50 na ngayon, sir. And then, pati, sir, yung tinatawag natin, sir, yung mga ginagawa po natin, sir, na roll-out na yun, sir, because of our successful roll-out. Dahil nakikita natin, sir, na though medyo calibrated, sir, yung natin, but we can see yung ating mga deliveries from the start that we have received yung vaccine. Naging maganda po eh. And then nakita po natin ito yung lahat po na binibili po natin ng mga vaccine. Ito po kung makikita niyo po Mr. President, napakataas ng tinatawag natin usage nito sa different countries. Yung Novavax, this will be a future generation vaccine considering it is also being tested for UK variant at saka po yung South African variant. So if the vaccines that we have signed, the delivery we have signed already, how much or how many all in all do we have by, say, June, July? June, July po, sir, ang next slide po, sir. Sir, ito po, sir, sir natin, sir. Kung makita, sir, natin sa ating next slide, ito yung indicative deliveries po natin. So, kung July, kung sa second quarter, we expect na meron tayong, sir, nandiyan ang Sinovac, at saka yung, nandiyan din po yung COVAX, at saka yung Novavax. And then also yung, sir, sa May, June, baka dumating na rin po yung AstraZeneca. Meron pong order ang private sector na 2.6 million. So nakita po natin baka humigit po tayo ng mga 20 million po ang ating makukuha between April, May, June po, sir. Yung second quarter po. Okay, I'd like to just repeat again the role of the crucial participation or how the enforcement of these laws, especially those who do not believe and itong avoiding social distancing, it is really very important that the DILG plays its role
Kasi ang gobyerno kasi natin ganito. Ako yung pinakaulo. Ang pinakabuntot ko, yung barangay captain. Hindi echelon sa the president, the vice president, the cabinet member, then yung mga directors ng mga bureau, then after that you have the mayor, mga konsehal, then barangay. Ang barangay ang pinaka-importante sa lahat. Kung talagang kung ginusto lang lahat ng mga barangay captains na magtrabaho, really work at it, baka talagang decrease the number of transmission. Na for example, in Manila, kung talagang true to life itong mga barangay captain na to, yung political will nila to see to it that everybody gets the vaccine, minus the one who does not really, the number, the certain percentage that do not want it. Meron akong listahan dito, galing ito sa PDEA. Continuous ang away nito. So, sabi ko nga, until the end of my term, yan lang trabaho ko, gagawin ko. Itong sa PDEA, ang napaalis sa trabaho, ibig sabihin, wag na kayong maniwala nito, mga gago na to, at bantayan ninyo at baka ito na naman na mag-umpisa ng droga. Yan ang nasanayan nilang trabaho at I see a very strong urge on their part to get money. At alam nila pera yan, sila na naman ang papalit. Oh well, papalit kayo, isipin mo lang na one life to live. Importante yung isang beses ka lang dumaan dito. After that, wala ka na. So, one life to live ka. So, you make a choice. Ngayon, naalis ka na sa trabaho, then find a good job, work, or if, well, at best, magnegosyo ka na lang kung may pera ka. May pera ka na kasi alam mo ito mga either extortion o kung ano-ano na lang. Ito sila, hindi na ito PDEA, at kayong nakaalam niyan, sabihin mo sa kanila, itong binabasa ko na huwag kayo dito sa barangay magloko. At kung may makita kayo na misteryoso, report mo kaagad sa police or sa military. Ang pangalan first is Francis Raymond R. Ogoy, Intelligence Officer, grave misconduct, punishment dismissal. Arrestio Villamor Jr., Intelligence Officer 1, for grave misconduct at nung in-examine sila, positive sa drug use. Ang tatlo is Roger G. Cunyo, Intelligence Officer 2, ito grave misconduct, tapos tested positive for drug use. Ito si Joseph Abiner, Administrative 6, grave misconduct, ganun rin, tested positive for drug use. Theodore Barte, Intelligence Officer, grave misconduct, dismissal. Lahat ito sila dismiss. So ito mga tao na ito, bantayan ninyo. Kasi ito yung gagawa ng mga milagro. Kung wala na. Lalo na sa nasanay ng extortion, panghingi-hingi, tapos hulihin yung mga
Hindi masyado dito. Pero, ang iba ganito yan eh. Yung sa police, ang kalukuhan nila dyan is kung makahuli sila ng drug, lagay natin 5 kilo, 1 kilo lang ang report nila. Tapos yung 4, bitawan uli doon sa publiko, sa community. Ganon. May nangyayari, maraming cases na nangyayari yan. Dito sa malalaking mga generals pa. Kaya ako, yung piling-pili talaga yan, yung mga tao na police officers dito, lalo na sa Manila, na talagang nagtatrabaho ng galing puso to protect the people. So, ngayon, binabantayan namin kasi there's a big increase sa COVID. COVID na naman ito. So, kasi ng mga holidays, dikit-dikit nga ang tao. Ito na yun ngayon. Ito na ngayon ang resulta. Taas na. Kasi you abandon the protocol. That's number 1. Kasi kung magmaskara ka lang, tapos may face shield ka, imposible na mahawa ka. Kung huwag mo lang gamitin yung kamay ron sa mukha mo. Ang yan ang lahat said, even in the inanimate, yung unang buhay kahoy, ganun. Didikit rin yan. May mag-iwan yan, tapos makuha mo. So yan ang payo namin sa inyo. Wear masks, wash hands, observe distance. At kung sakali na may malaman ka na medyo palayo ka na kaagad. Palayo ka na. Maniwala kayo sa gobyerno, sumunod lang kayo. Yan ang sekreto diyan. Hindi para sa ibang tao yan, para sa iyo. At para sa ibang tao, kasi hawain mo. Without knowing it, maybe asymptomatic ka, you pass on your. Kung ang hygiene mo sa labas, mabuti, may maskara ka, social distancing, and washing of the hands, alcohol. Sabi ko nga sa inyo, punta kayo sa gasolina, hindi ako nagpapatawa. Yung pagtubil na may maiwan talaga yan, kukunti. Pagtapos, pag-pump niyan sa sakyan, meron yan. Hindi maghingi ka na, sabi mo, maghugas lang ako ng. Then do not play your hands on your face because the virus can enter sa mata, sa ilong, pati sa bunganga. Yan ang COVID-19. At kung maglipad yan sa iba't ibang tao, sa isang tao, mag-iba ang anyo. Depende sa tao eh. May sarili tayong chemistry sa loob ng katawan na pag pumasok yan sa isa, magkaroon ng sariling mutation yan o bagong anak, iba ng itsura. Tapos ganun, papasa niya sa iyo, iba rin yung iyo. So we have this variant. Malakas ito. We're trying to find out a way of effectively combating this new developments sa mga variants sa COVID-19. Sana kung makatulong lang kayo sa bayan, sumunod lang kayo, at medyo mapababa natin ang kaso ng COVID. Wala naman kami siguro ibang paalam lang kami at we say in the next
cabinet meeting, we will share with you. Kaya ito open. At ulitin ko uli, hindi kami nagkakamali. Kasi trabaho namin yan. Bayad kami dyan. At kung bayad kami dyan, ano man gawin namin dito sa pagbabayad ninyo? Mag-upo lang? Hindi kung ano yung mandate ng batas. Kasi kami ang inyong hinilal. Hindi, sumunod kayo. Kasi ito, para man sa lahat, para man sa inyo. Hindi man ito para sa amin. Para sa amin in the sense na baka matamaan kami. Well, sa trabaho na, kaya ng mga doktor. Karaming doktor na matay ngayon sa COVID. At no other time na marami akong kilalang mga tao na namatay. Noon, every 2 years lang, namatay na yung ano mo, kaibigan mo. Ngayon, weekly. Pati ang masakit pa sa akin, yung mga mag-asawa. Kasi katabi palagi. Pagtulog, pagkain, lahat. Ngayon, kung matamaan yung isa, madali na rin yung magkasakit ng partner. Problema niyan, bantay kayo. Kasi may mga anak. Ang mga bata hindi masyado lumalaban ang katawan nila. Pero tayong matatanda, be careful because we might not able to make it. Basta ang sabi ko, itong washing of the hands, social distancing, and mask. It's your life. You only lived once. Kung ready ka na, kung saan pumunta, kung totoo man yung impyerno pati langit, mamili ka na doon. Kung anong nasa pinaglakihan mo na reliyon at may ganon, ready ka. Because I said, you have only one life to live. So, please guard yourself. Maraming salamat po.